So saksak na natin. And then switch natin. So yan, gumana na siya agad. Yan yung number 1, and then ito yung number 2. And then ito yung number 3. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. Muli, sa video natin ito ay meron tayo na namang isang stand fan na i-repair. So ayan po, at atin munang ititester ito kung ano naman bang problema nito, ang ganitong electric fan. So ayan, ini-times 10 na natin yung ating timer tester, and then titesterin natin kung mayroon ba siyang reading. So ayan, switch natin. Oh yan, wala. Hindi napalo ang ating tester. Ayan, oh. Dapat papalo siya. So ayan po, ating alamin muna. So malamang muli, ang kalimitan talaga nangyayaring ganito ay thermal fuse ang ating nagiging problema talaga dito. So kadalasan talaga sa ating mga video, sa mga nakaraan, ay talagang nagiging sira nito ay thermal fuse. Kaya atin muna siyan bubuksan. Yan, ito po ay dito sa ating nagkakapitbahay na pinagpalit niya yung ating urban pan. Ay, orbit pan pala yun. Kaya sabi niya, palit na lang tayo. Sabi ko, sige. Ay, ito'y walang power. Yung ipinagpalit ko sa kanya ay gumagana. At itong kapalit ay hindi gumagana. So yan, buksan muna natin siya lahat. And then, buksan natin yung makina. So yan, bubuksan muna natin ito. Ayan, buksan muna natin ito. Saka yung makina ating bubuksan din. So yan po, kung yung mapapansin ay talaga napakaganda pa ng kanyang magnetic wire. So ang ganda-ganda pa. Kumbaga hindi pa nabubuksan yung makina niya. So ang gagawin natin, muli tatanggalin natin ito dito. Ngayon titingnan natin yung thermal fuse niya. And then pag binuksan natin yan at titestirin natin yung pinakang thermal fuse niya. Kasi kalimitan ganun ang nangyayari sa ating mga nire-repair talaga sa mga walang power na electric fan na ganito. So babarasin muna natin. At medyo marumi siya. So sa tingin ko lang ito ay tanso. Yan, ganda ng pagkagawa niya. Pinakang original pa siya pagkagawa. So buksan muna natin to, hindi tingnan natin yung mga linya. So yan mga igan, at nabuksan na natin. Ito lang muna natin bubuksan na yan, bubuksan natin ito, parting ito. Malamang sa kanitong problema talaga, thermal fuse na naman tayo magpupokus. Buksan muna natin to para ating malaman talaga. So yan, kung mapapansin nyo, ating nabuksan na yung ibang part. So ito yung kanyang thermal fuse nasa likod. So yan, ito yung sa capacitor niya. And then ito yung sa common niya, yung kinakaptan ng thermal fuse. Ating tatanggalin. Yan. Ito yung pinakandulo ng thermal fuse na nakakunik dito sa kanyang capacitor. So sa karamihan na natin na nare-repair na ganito ang problema lagi, na laging thermal fuse ang nagiging problema. So ayan, para malaman nyo na talagang ito ay thermal fuse ang naging problema, ititestira natin. So ayan ang ating tester. Yan, pag po gumalaw itong ating tester, ibig sabihin buo itong ating thermal fuse. So ayan, testirin natin. So ayan, wala. Kung bakit walang power yung ating motor ay dahil nga dito sa thermal fuse.
So yan lagi ang ating nagiging na encounter sa dami-dami ng ating mga ni-repair na mga electric pan. Minsan naman sa washing ganun din. So yan, wala talaga siya. So dito natin sa direkta itatap. Hindi natin padaanin sa thermal fuse kung gagana ba itong kanyang linya na 1, 2, 3. So yan, wala rin. So ibig sabihin may problema talaga rin sa kanyang winding, sa buong winding. So alamin natin kung saan parte ba dito nagka-problema, sa running or sa starting. So hindi lang pala sa thermal fuse nagkakaroon ng problema. So gugupitin natin to dito, and then pag nahanap natin yung problema, saka natin to ibabalik, hihinang natin. So yan, kakat muna natin ito. Hanap lang tayo ng gunting. So yan, nakahanap na tayong gunting, putulin natin. And then kakalkalin natin yung kanyang winding na yan. And then puputulin na natin itong mga nakakabit na ito dito sa kanyang motor. So yan, putulin natin para ating malaman kung anong problema talaga. Pero itong thermal fuse talagang wala na po ito. Talagang palitan na ito. Yan. Palitan na natin ito. Di napaliwanag ang parang wala noon hanggang ngayon, ikaw at ako. So tayo ay kumakanta rin tayo. Sabi ko nga, nabanggit ko nga sa inyo na tayo ay may mga kanta sa ating Star Maker. Kumbaga marami talaga tayong skill, hindi lang sa mga ganitong pagre-repair, yung mga ganitong problema sa mga electric pan. Siyempre may kaunti din talent sa pagsayaw. Talagang daming alam, di ba? Kaya sana maliw kayo sa ating ibang channel. Naroon si Sario Motovlog, yan, ito si Utoy TV Vlog, Kabayan Vendor Vlog, at Kuya Sarge Pani TV. Ayan, yan yung ating mga channel. Sana mapasyalan nyo na mapanood nyo yung iba kong mga vlog. Saka nung naglaban tayo sa karera ng mga motor, lahat na dalahan, di ba? So yan, mamaya papakita ko sa inyo kung saan dito nagka-problema. So ayan po, at gagawin natin dito, hindi na thermal fuse ang ilalagay natin. Kumbaga ito na lang, maliit na hiblang ito. Ito na lang ang ating idudugtong dun sa pinakang common niya. Ito ang gagawin natin pinakang thermal fuse. Kumbaga i-jumper na lang natin ito dito sa ating pinakang common. Ito yung pinakang common niya. Kumbaga dito natin i-connect dito ito, and then lalagyan natin ng isang wire para sa capacitor, kung alin man dito sa kulay na ito. Yan, ganun ang ating gagawin, and then i-assemble natin to maya-maya lang, tatali na natin. So yun ang ating gagawin, ihinang ko lang. So ito na po at atin ang nalagyan ng cover, and then itatali na lang natin siya. Lagyan natin na siya ng cable tie. Yan. And then pagka-assemble natin ito, atin na siyang titistingin. So titistingin muna natin siya bago natin siya isaksak sa kuryente. Siyempre kailangan titistingin muna natin yan para yung ating trabaho ay maayos. So yan ang ginawa natin, pinalitan natin nato ng thermal fuse. Kumbaga ini-jumper ko na lang na isang maliit na hibla. Kung napansin nyo kanina yung pinakita ko, yun yung maliit na hibla na ating ginawa doon sa ating common. So yan, talihan muna natin, no? So yan, okay na po, nalagyan na natin ng tali, nalagyan na natin ng cable tie. Putulin lang natin, wala, and then i-assemble na natin siya dito. So ayan, at may tama na po pala yung kanyang shifting. So hindi ko na muna ito papalitan kasi pang sarili ko lang naman ito.
Kumbaga ako lang naman ang gagamit. Yan o. Yan ang problema. Pero okay pa naman yan. So mamaya ititesting natin kung maganda ang kanyang ikot pa. Wari ko naman ito itatagal pa. So pag nag-inga yan na tapos ay hindi siya umikot, ay papalitan na natin yan ng bushing at shifting. So yan, kasi may itim-itim na eh. Yan o, halos parehas siya. Sa dulo na ito, saka dito sa puno. So yan, may damage na. Pero kung sasalitan ay okay pa naman. Wala pa naman siyang pinakang yung hukay-hukay niya. Kasi pag yan ay nagkahukay na, hindi na siya pwede. Kumbaga, hahakabi na yan ng bushing at shifting. So yan, isimbolo mo natin and then testingin natin. So yun, nailagay na natin, asimbolo natin. So okay pa naman ang ikot niya. Malalaman natin yan sa pag-ikot kung iingay. So yan, at nai-assemble natin. Hindi lagyan natin ng capacitor. So yan, i-tornilyo lang natin ito din eh. So ayan po, at ating inaayos ang ating pagkatrabaho para po itong wire hindi mapilipit. So ayan, nilagyan na natin ang mga cable tie. Yan, para maayos ang kanyang pagka-wiring. So yan, lagyan na natin siya ng takip and then LC at para natin na siyang matisting. So yan, at lalagyan na natin siya ng takip and then lagyan natin yung LC. Kasi ang LC po nito kanina ay maliit, so papalitan natin ng malaki. Yan yung banana type. Ito po yung dating nakakabit, maliit. So lagyan natin ng malaki-laki. So basag na rin pala yung maliit na yun. So yan, lagyan natin ng malaki-laki. Then lagyan natin yung cover sa pinakang harap. Nabiti pala tatak nito. So yan, isambol na natin. Siyempre, atin na siyang titistingin. So yan, atin na siyang isasaksak. So yan, saksak na natin para ating malaman na gumagana siya. Hindi, switch natin number 1. So yun, medyo mabagal kasi nga parang may problema na yung kanyang bushing at shifting. Katulad ng sinabi ko kanina, na pang sarili natin ito. So yan yung number 2. Talagang medyo mahina. Hindi, ito yung number 3 nya. Yan, gumagana na siya. So ang pinalitan natin dyan ay thermal fuse. Ito, thermal fuse na ito. Kasi kanina ito ay walang power. So yan ang kalimitang naging problema sa mga nire-repair natin na electric fan. Laging thermal fuse. And then pagbuo naman thermal fuse, minsan naman nasa makina ang problema, may putol ganun. So yan lang ang paulit-ulit nating video. Na sana wag kayong magsawa na panoorin itong ating mga video na aking mga ini-upload. So yun po pala. Sana po kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe nyo na din po. At paki-share na rin itong ating munting video. At paki-pindot na rin ang palaging notification bell para lagi kayong nakasubaybay sa ating mga video. Para lagay kayong update at ma-notify po tayo ni YouTube itong ating mga nire-repair na ganitong electric fan and washing. So palitan muna natin pala ng capacitor ito. At medyo ang pangit, mahina ang ikot, mahina ang hangin. So yan, palitan lang natin. Kasi ito yung kinabit natin ay mahina. Kung napansin nyo kanina, talagang hangina. So yan, at napalitan na natin ng capacitor. So saksak na natin uli. Yan din, switch natin. So yan, gumana na siya agad. So kanina kung mapansin nyo, ang hina. Yan yung number 1 and then ito yung number 2. Yan, kumbaga lumakas na ang kanyang galaw. Hindi, ito yung number 3. So yan, medyo umugong na siya. So kanina parang walang hangin. So ngayon ang lakas na, naugong na. Hindi katulad kanina na hindi pa natin pinalitan ng capacitor. So
So yun, capacitor at thermal fuse ang ating pinalitan dito sa ating ni-repair na electric fan. So yan, thermal fuse at capacitor. So yun, at maraming salamat pong muli and God bless you all. Sana po huwag kayong magsawa sa ating mga video.